a add, delete, edit using list. So first, meron tayo ditong naka-list na names or employees sa hire. So meron tayong Jordan, Saranilio, and Mitsuken. Then naka-loop ito. Then first magdi-display muna yung mga employee, sila Jordan, Saranilio, and Mitsuken nga. Then magpapaas tayo sa user if gusto ba nila mag-add ng another employee. If yes naman ay mag-add dito. So, mag-input ng enter new employee. Then, gagamitan natin siya ng append. Then, ito na yung updated employee list. Ang append ay nag-add ng another employee. For example, naglagay ako ng Alexandra. Then, mag-add ito instead na Jordan Saranilio at Mitsuken lang, ginagawa niya yung Jordan Saranilio Mitsuken at Alexandra. Else, if hindi, magpapass siya. So, punta siya dito sa another question. Second is, tatanong naman natin yung user if gusto ba nila mag-delete ng employee. If yes, then gagamitan natin siya ng .remove. Ang .remove ay dinidelete niya yung employee. So, example ay naglagay tayo dito ng, kunyari, dinidelete natin si Saranilio. Then, ang magiging output na lang niya is Jordan, Mitsuken, Alexandra. Since yung Alexandra nag-add tayo dito sa .append. Then, if wala sa choices, yung nilagay ng user, mag-error siya. Kaya tayo naka-nested conditional statement dito. Else, if ayaw niya mag-delete, magpapass, then magpo-proceed siya to another question. Dito naman ay edit. So, mag-a-ask ulit tayo sa user. Do you want to edit an employee? Yes or no? So, if yes, then meron tayong temporary holder dito. Then, enter the name of the employee to edit. Example, si Alexandra. Since, andun pa siya sa list. Kasi hindi pa siya na-remove. Si Saranilio yung na-remove eh. So, lagyan natin Alexandra. If yung all daw ay nandun sa hire, then, mag-run siya. So, maglalagay tayo na enter the new name for employee. So, for example, instead na Alexandra, gusto ko lang siyang gawing Alex. That's why, if yung index is equals to hire.index, then ipiprint niya yung bago, which is yung old. Then, update na yung employee list na yun, na instead of Alexandra, instead na Jordan, Mitsuken, Alexandra, magiging Jordan, Mitsuken, Alex na siya. Since na gumamit tayo ng .index. Else, pag wala dun sa choices na yun, yung kunyari, wala namang Stephanie dun, then mag-error siya. Okay? Then, if ayaw ng user mag-edit ng employee, so magpapass siya. Then, magtatanong ulit siya since while loop. Magtatanong tayo sa user if gusto pa nila mag-continue. So, if yes, then, babalik lang din dun sa choices. If no, then goodbye, ganun. Then, magbe-break na siya. This is the example output. So, first, yun nga, naka-display yung employee, si Jordan Saranilio Mitsuken. Do you want to add an employee? Yes. So, nandun natin si Alexandra. Then, ito na yung updated employee list. Si Jordan Saranilio Mitsuken and Alexandra. Then, next, nagtanong naman siya since pass na. So, do you want to delete an employee? Yes. Sino dinelete? Oy, sorry po. Then, yung updated employee list is si Saranilio, Mitsuken, and Alexandra. Yan na yung updated list. Kahit i-reload. Unless, ayun. Then, do you want to edit an employee? Yes. So, inedit natin si Alexandra. Sa new name niyang si Alex. So, ang updated employee list natin ay si Saranilio, Mitsuken, Alex. Do you want to continue? Yes or no? Since no, nag-end na yung program. That's how add, delete, edit list works.